Pero anyway, dito muna tayo, mga kababayan. Hindi ho ba't parang nailaglag ni best friend ni Inday Sara Duterte? Best friend to eh, oh. Accountability. Ayan. Hindi po ba parang nailaglag ni Manang Aimee si Inday Sara Duterte dito sa sinasabi niya? Kasi may sinasabi ho, mga kababayan eh. Sabi dito ay... Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila. Oo, sabi sa inyo, hindi lang impeachment ang hinihintay natin, madami daw pong kasong nakapila, mga bossing. Kanino? Kay VP Sara, no? Oo. Biruin nyo yan, mga kababayan. Hindi lang impeachment ang panghahawakan natin. May mga kasong mga nakapila. Ilan po? Ang dahi-dahi niyang kaso. Oh. At hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa... So, ibig sabihin ba niyan, Manang Aimee, mahirap ilusot ni Inday Sara Duterte yan? Ako, mga kababayan, naniniwala ho ako, yun lang eh. Yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo, ang hirap na po idepensa nun. No? Ang hirap na pong idepensa nun, mga bossing. Mismo narinig nating lahat kung paano po magbanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo, ang ating Vice Presidente. Pumunta kayo ng ibang lugar o mag-research kayo ng ibang bansa. Tapos isend nyo sa akin kung meron kayong makikita na isang government official o vice president o senador na pinagbantaan ang buhay ng kanilang presidente tapos walang nangyari. Ano po, mukhang first time in the Philippines, mga kababayan, na mababaliwala ho yun. North Korea, kung pupunta ka, North Korea, lako, magsalita ka lang ng isang kahit against lang kay Kim Jong-un, sabihin mo, mali ang hati ng buhok mo, ang pangit, katsupoy yung itsura mo. Bukas patay ka na eh. Hindi mo ba? O yun lang, mga kababayan. Siyempre, hindi naman ho tayo ganun, mga kababayan. Hindi naman po ganun ang ating bayan. Pero, ang pinag-uusapan na ho, mga bossing, eto na, no, pagbabanta sa buhay ng isang individual at yung individual na yon hindi naman po basta-bastang tao, hindi lang naman po kagaya ni Mark Ramos, pinakamataas na leader po ng ating bansa, kaisinama pa yung asawa ng leader ng ating bansa. Oh. 'Di ba? Rinig na rinig nating lahat yun, mga kababayan, at meron pa akong narinig doon, pinapagalitan yung isang vlogger. Dahil inis na si VP Sara. Pinatawag ko sila doon sa NBI. Dahil nga po sa hirap na ipaliwanag yung mga binigkas o mga binanggit ng ating Vice Presidente, hindi sila pumunta doon. No? Kung ano-anong alibay ho ang sinabi nila. Kesyo, nandito, may party kami. Meron kaming pa-party sa mga press. No? May Thanksgiving party kami sa mga press. Nung una, ayaw ho ni Vice Presidente sa mga press. Diba? Lahat to, tingnan nyo, binubuko yata ni Amy Marcos na madaming kaso. COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds. Isa pa din ho yan, mga kababayan. Madami pong itatanong sa kanila dyan. Bakit sila chika ang pumipick up ng bag na may pera? Bakit saan napunta itong mga binayaran yung 250,000 na mga safe house isang gabi? Sabi ko nga ho sa inyo, mga kababayan, maghalugug kayo eh. Maghalugug kayo dyan sa Pilipinas ng isang lugar na gagawing safe house ng 250,000 per night. Aba, parang ang hirap maghanap. Naalala ko ho, mga bossing, nung panahon na si Manny Pacquiao ay laging lumalaban ng boxing. Tapos yung kalaban niya si pangalan nun, Eric Morales, na ibalita ho, ang pinakamahal, mga kababayan, is
100,000, which is yung amanpulo. Tapos ito yung kay Vice Presidente, yung sa confidential funds nila is magkano? 250,000 ho, mga kababayan, per night. Di ba? At isama mo na din ho dyan sa mga itatanong, mga kababayan, kung sino-sino yung mga nandoon sa resibo. Bakit wala kayong paliwanag man lang na hiwalay kung sino itong si Poncio Pilatong Mary Grace Piatos at etc. pa ho. Lahat ho yan, mga kababayan. Yun yung sa COA pa lang ho. Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung Po. Hindi daw makakaligtas. Ano to, ibinubuko ni Manang Aimee, yung kanyang best friend. Ulitin nga natin. Ed. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Mukhang ilalaglag na ni Manang Aimee si BP Sara. Sabi ni Sir George Ivan Beltran, boss, singit ko lang, nakita mo na ba yung flood control project ni Digonio 2016 to 2022? Oo, nakita ko na yun. Kaya lang, hindi na natin na-topic eh. Nandito sa aming yun eh. Nandito sa aming computer yun eh. Kaya lang, sige, bukas itatopic natin yan, no? Pagka laki-laki, pagka dami-dami. Tapos nung natapos naman yung kanyang panunungkulan, ayun, bumabaha pa din. 'Di ba? Oh, ulitin ko mga bossing ha, mabilisan lang ho dito sa bandang part na sinabi ni Manang Aimee na mukhang hindi makakalusot pa din at mukhang iimbestigahan ng todo-todo pa din po. So, tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung Di, kumbaga, makakaligtas ang Vice Presidente. may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Magagalit na naman ho ang mga DDS niyan kay Manang Aimee, mga kababayan. O tignan mo, sabi ko sa inyo, napainan tayo. Di ba? Sasabihin na naman ho ng mga DDS, tignan nyo, sinabi na kasing wag iboto si Aimee Marcos. Anong ginawa nyo? Binoto nyo pa din. Hindi kasi naman ho yung mga DDS, talaga ho, madaling mga mapaniwala yun, mga kababayan. Simpleng-simple lang po, napaka-gullible ho, mga bossing. Napaka-utu-utu ho, mga kababayan. Sabi nga ni Digong, meron tayong adik na presidente. Lahat na ng DDS, nagsigawan na po. Kahit wala naman silang basehan, kahit wala naman po silang nalalaman at wala silang maipakitang ebidensya. Sigawan! Adik ang presidente. Ganun po kauto-uto yung mga DDS. Sabi ni Jess Diaz, ano na namang nakain mo, Manang? At biglang nag-iba ang lumalabas sa baba. Uy! Nag-iba ang lumalabas sa bibig. Uy, ikaw naman makababa ka, Jess Diaz. Di ba? Mayayari na naman to. Magagalit na naman ho yung mga DDS. Sabi ni Adela, good morning po sa lahat ng nandito. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Love you all. Bibigyan kita ng 10,000 pesos, Adela, kapag ka yung 783 na nanonood, maisa-isa mo. maisa-isa mong i-greet. Siguro tapos na tayo, ikaw hindi pa din tapos mag-greet. Addictus Rex, shoutout sa iyo.